Salamat, Maria. Hindi mo ako iniwan. Lagi kang dyan. Para hindi ako maligaw ng landas. Lagi mo akong kakampi, Amira. At itutuloy ko ang plano. Ang paghihiganti ko. Hindi ako titigil hanggat hindi masira ang buhay nila. Babe, are you okay? Iniisip ko lang si Tito Sandy. Tsaka yung pagdukot na kay Amira. So, naniniwala ka nga sa bintang ni Amira na na-obsess sa kanya si Tito Santi. Kaya kinulong siya in some God-forsaken place for 1 year? Maxine, sunod-sunod na yung panininay sa atin ni Amira. Ganti sa mga ginawa natin sa kanya noon. Sabihin mo nga sa akin, meron ba siyang paratang sa atin na hindi totoo? Sabihin mo na yung gusto mong sabihin sa kanya, pero hindi siya sinungaling, Maxine. Nakita ko yung statement ni Amira na binigay sa mga polis. Nagpakuha ng kopya si Dad. Nung gabing hinabol natin siya sa gubat, nahulog siya sa bangin. Doon niya sinabi na doon siya kinuha ni Tito Santi. Kinulong siya sa isang bahay sa isang liblib na lugar. 1 taon siya doon, Maxine. Ginawa siyang sex slave. Nangyari yun sa kanya nang dahil sa atin. Eh ano naman ngayon? Pati ba naman ginawa raw ni Tito Santi? Aalahanin pa natin? Past is past. Maxine, bakit pagbibintangan ni Amira si Tito Santi nang walang basehan? Alam natin kung anong klaseng tao si Tito Santi. Wala lang sa kanyang mang power trip. Maxine, power trip ang pang-rape. Papakita mo sa biktima mo na wala siyang choice. Kundi tanggapin lahat ng gusto mong gawin. Kasi mahina siya. Kasi ikaw yung in control. Umiyak? Na, mabait naman talaga ako. Ano kasi sinasabi mo eh. Enjoy ka, ha? Pero gago lang ang pang-rape. Wow! Alam mo na pala ngayon ang nasa utak ng isang rapist. Are you a psychologist? Maxine, tama ka. Hindi ako psychologist. Pero Sir, pwede ba? Hindi ako interesado sa pag-analyze mo ng kwento ni Amira. Can we just sleep?
maraming salamat at nag-house call kayo, ha? Pasensya na, medyo naging busy kami doon sa wake ng pinsan ni Franco, kaya hindi kami nakapunta ng Genesis. Walang problema, Ma'am Natalie. Kayo na po bahala magpaalala kay Doc na hinahinay si Red Meat at huwag mong papastress. Condolence po ulit. Salamat. Nauna na ako. Thank you. Oh. Narinig mo yon, ha? Alam kong galit na galit ka kay Amira dahil dun sa nangyari kay Santi. Pero di ba ang sabi niya, you have to think of yourself. Natalie, kilala mo ako. Hindi ako mapapalagay habang yung taong pumatay sa pinsan ko. Ayun, nagpapakasaya. What are you gonna do? Kailangan nang mawala ni Amira. Kailangan na niyang bumalik sa impyerno. Hindi po mawala sa isip ko yung ginawa ko kay Amira. Father, 6 na taon ko kung pinagsisiya yan, pero parang kulang pa din. Araw-araw ko kinakain ang konsenso ko, Father. Naisip mo na bang humingi ng tawad sa kanya? May kapatawaran ba yung ginawa ko, Father? Kasi ako, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Alam ko yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang masira yung buhay ko, yung pangalan ko, yung pamilya ko. Father, okay lang sa akin makulong kung wala akong anak. Father, kung wala si Jewel, okay lang. Kaso hindi ko maiisip na mawawala ng ama si Jewel. Hindi nakakabuti para sa'yo ang nabubuhay ka sa takot. Kausapin mo siya. Subukan mo lang. Sana, Father, pakinggan niya. Sana makinig siya. Wala akong magagawa para mabura lahat ng kasalanan ko sa kanya eh. Pero baka may paraan para makabawi. Sana meron.